Hi, hello Kamax. So, maayong hapon sa ating lahat. So, magtatagalog din po ako because this question, um, sa tanong po na ito guys, ang sagot ko po is nakakatulong po sa lahat ng mga Maximum Riders, not only for Cebu but the entire Philippines. So, ang tanong po ni Sir is regarding po sa violation niya. Ang violation po niya is regarding po sa fulfilling orders. Di kasi po daw niya alam kung paano niya ito nakuha at anong gagawin para mawala yung violation niya. Magandang katanungan and sabay-sabay po natin itong sasagutin. Ladies and gentlemen, my name is Christopher aka Chris Loloy PH. Magandang gabi sa ating lahat. Regarding po sa ating fulfilling orders, ibig sabihin, merong pong feedback or concern si client regarding sa mismong order. Ngayon ang tanong, Sir, ito po ba ay, ibig po ba ang sabihin, pag may violation ako is masamang tao na po ako? Actually, no. Regarding lang po talaga ito guys, sa transaction, and bawat complaint po is nare-record po yan under sa inyong profile. What is the reason? Para makikita namin if meron pa pong related concern or related feedback or reports sa previous report mo. Because just in case mapoprove namin or matatrack namin yon repeated, for halimbawa rudeness. So isa po yung violation while fulfilling the order. Now, next day around, may rudeness na naman kayo. Mare-record yan. Next day, after the next day around, so another violation yon. So yun guys, i-record po namin para mapagnilay-nilayan namin if yun po ba ay gawa-gawa lang ng customers or talagang ugali na po talaga ito ni driver. Take note of this. Halimbawa, meron pong rudeness sa isang customer, another rudeness, different customer, another rudeness, different customer. Ibig sabihin, ugali po talaga ni driver ang dapat baguhin or i-enhance niya. Maliban lang po, pag the same customer na na-assign sa iyo and paulit-ulit na feedback galing sa isang customer, maaring hindi ka panipaniwala. Pero galing sa iba't ibang customers, iba't ibang cities, areas, so ibig sabihin, kay driver po talaga yung problema. Balik tayo sa tanong ni Sir. Di ko alam, pero yes, malalaman nyo po yan kasi bawat bawat violation po is nagbibigay po kami ng notification. Take note, ulitin ko po, wala pong violation na ibibigay sa inyo if wala pong notification. Majority dyan is tatawagan kayo. But may mga drivers na nagko-complain, violation na kailangan ng violation, wala naman kami ginagawa, tapos hindi kami tinatawagan. Actually guys, may mga tendencies na tinatawagan kayo pero busy po kayo. And of course, hindi po namin control if mamaniho kayo or might what. So just in case, considerable, magsasend lang po kami ng notification at all times just in case hindi kayo makontak. Pero pag emergency or urgent, nagawan ng solusyon, kaya nga po, i-invite kayo sa office. Take note, pag naka-invite to the office kayo guys, ibig sabihin mag-increase po yung commission ninyo para mapilitan kayong mag-visit sa office to settle the issues and of course including sa inyong violation na tumaas, sa commission. No? So, paano po yan mawala? If may violation ka today, mawawala po yan. Meron po tayong tinatawag clearing period within 30 days. Ibig sabihin, ang violation mo ngayon, after 30 days, wala po kayong violation. Ibig sabihin, mawawala po yung record mo sa fulfilling orders na violation. Pero, within 30 days, may another violation. So, possible ma-record, padagdagan yung violation mo. Pero after 30 days, every other 30 days talaga is mawawala yung violation mo. So 30 days clearing period. So pag wala kang violation, mawala yon. Okay? So additional, take note ha. So iba yung rejected order, iba yon. Iba din po yung fulfilling orders. Pag rejected order, system generated na pumasok sa iyo yung order, na-reject siya, iba yon. No? Iba yon siya. So, yun po. Yung violation while fulfilling orders, ibig sabihin, na-verify na po yan ng mismong customer service or ng monitoring specialist.
And if you have more concern related to Maxim service, you can comment down below and I hope I'll be able to answer. God bless everyone and amping ta kanunay. Be a blessing to everyone.